Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay top analyst says something big happening for Bitcoin as 404,448 Bitcoin lock in permanent addresses. Kaya ayan. Meron na pong isang kilalang crypto analyst rito or crypto expert ang nakapagsabi na meron daw pong isang paparating na malaking kaganapan dito kay Bitcoin. Sapagkat kasabay po nito ay meron pong napakalaking amount ng Bitcoin na umaabot po sa 404,448 na Bitcoin ang nakalock in sa mga permanent addresses. Yan, nakalock in po ang mga ito para i-long term hold. Ayan, yung mga nakakagawa lamang po ng mga ito ay yung talagang matitinding mga investor na may malakas na paniniwala or napaka-confident po nila dito kay Bitcoin. Kaya ayan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay while the price of Bitcoin recently revisited $49,000, investors with long-term outlooks have continued to top up their holdings, accumulating over $23 billion in BTC. Kaya ayan. Nitong mga nakalipas na araw po kasi ay nakaranas po itong si Bitcoin ng pagbagsak kung saan ay kanya pong muling binisita ang mababang presyo na 49K or $49,000. Pero nung bumagsak po si Bitcoin sa ganitong presyo ay marami pong mga investors na may pananaw na long-term outlook. Yan, kung pag sinabi po nating long-term outlook ay ito yung mga tipong investor na bibilhin po nila o bibili sila ng Bitcoin at wala po silang balak na ibenta kaagad ito. Yan, maski umangat pa yung presyo ni Bitcoin ay hindi po nila ito ibibenta para makapag-take profit. Balak po nilang i-hold ito ng napakahabang panahon at wala po tayong ideya kung kailan nila ito balak ibenta. Ayan. At ngayon yung mga ganitong klase ng investor ay nagdagdag po sila ng kanilang holdings nang bumagsak si Bitcoin sa 49K. Kaya dahil dito ay yung mga investors na ito ay kung pagsama-samahin yung kanilang binili nung bumagsak si Bitcoin sa 49K ay umaabot daw po ito ng higit $23 billion ang kanilang binili ng Bitcoin. According to Qi-Yang Zhu, founder of analytic platform CryptoQuant, a whopping 404,448 BTC has moved to permanent holder addresses over the past 30 days, signaling a significant accumulation phase. I'm pretty sure something is happening behind the scenes. Ayan. Ang naglabas po ng pahayag na isang crypto expert na nagsasabi na merong isang malaking nagaganap sa likod ng Bitcoin ay walang iba kundi ang founder ng analytic platform na CryptoQuant kung saan ay si Ginoong Qi-Yang Zhu. Yan, napansin po niya na nitong nakalipas po na 3 mga araw ay meron pong halaga ng Bitcoin na umaabot po sa 404,448 ang nailipat or na-store or nailagay sa mga permanent holder addresses. Ito po yung pagmamay-ari mismo or mga mga private or mga safe addresses ng mga investor na nagmamay-ari sa mga ito. Kaya ibig pong sabihin ay tinago po nila ito ng ligtas sa kanilang mga wallets. Kaya yan po yung actual na tweet ni Ginoong Qi-Yang Zhu. I'm pretty sure something is happening behind the scenes. 404,448 Bitcoin have moved to permanent holder addresses over the past 30 days and it's clearly accumulation. Yan, nasabi niya rito ay yung paglipat ng mga
malalaking investors or yung mga holders ng Bitcoin na ito sa kanilang mga permanent addresses ay napaka-obvious na ito ay isang accumulation. Ayan, sila ay ayan. Going by Bitcoin's current value at $57,400, the BTC tokens now stash in long-term holder wallets amounting to staggering $23.21 billion. Kaya yan po yung halaga ng mga naka-stash na mga Bitcoin ng mga long-term holders sa kanilang wallet ngayon. Kasi umangat na po. Kung nabili po nila sa halagang $49,000, ngayon ay umangat po itong si Bitcoin ng $57,400. Kaya ito na po ay nagkakalaga ngayon ng $23.21 billion. This observation suggests that long-term holders are confident in Bitcoin's future performance despite recent price volatility. Kaya yan, nagpapakita daw po ito na ang mga long-term holders ni Bitcoin ay napaka-confident po nila or malakas po ang kanilang pagtitiwala sa future ni Bitcoin. Yan, maski nakaranas po ito ng price volatility nitong mga nakalipas na araw kung saan ay nakaranas po ng mabilisang pagpagsak. Yan, hindi po sila natakot, hindi po sila nagpanic. Ayan, kung saan ay ang ginawa nila ay nag-accumulate po sila. Kaya ayan po talaga ang pananaw or perspective ng mga long-term holders. Hindi po katulad ng mga yung mga majority na kung pag bumabagsak si Bitcoin ay nagpapanik po sila at napipilitan po silang magbenta. Bitcoin accumulation by permanent holders. The most recent peak shows over 400,000 BTC now resides in permanent holder addresses, the highest level of accumulation observed in the chart. Ayan, meron pong chart dito na ibinahagi ang CryptoQuant at sabi rito ay nagpapakita raw po ito ng nahigit umaabot na po ng 400,000 na Bitcoin ang pumasok or nakalagay sa mga or naka-store sa mga addresses ng mga holders at yung higit 400,000 na Bitcoin daw na ito na naging most recent peak dito sa ating chart ay ito raw po yung pinakamataas na naobserbahan sa chart na ito. Ayan. Who's accumulating Bitcoin? Yan, ito po yung isang interesting na tanong. Sino nga ba yung mga nag-a-accumulate or bumibili ng maraming Bitcoin? Kung saan ay kung bumabagsak si Bitcoin ay bumibili po sila. Siyempre, kung kilala po ninyo si Ginoong Michael Saylor ay isa na po siya sa mga patuloy na bumibili. Kaya at maraming mga nagsasaya kung pag bumabagsak si Bitcoin at sila ay nagsasaya dahil nakakabili sila sa murang presyo. Yan, sino nga ba ang mga yan? Yan, sabi dito ni Ki Young Ju hinted at the entities behind the increased BTC assets going to accumulation addresses. He suggests that within a year, traditional financial institutions, governments, and other prominent entities will disclose their acquisition of BTC during the third quarter market dip. Ayan. Sa madaling salita ay parang sinasabi po ni Ginoong Ki Young Ju na yung mga nag-a-accumulate ngayon ay yung mga traditional finance institutions. Ayan. At saka yung government, yung gobyerno. At saka ibang mga malalaking mga entities. Yan, nakatulad po ng MicroStrategy at marami pang iba. Kaya ibig pong sabihin ay ito po talaga yung mga malalaking organization, financial organizations. Ayan, mukhang sila po yung nag-a-accumulate ngayon ng Bitcoin. This stability suggests that long-term holders are not selling off in large quantities and indicates strong confidence in Bitcoin's future performance. Kaya yan po, yung mga long-term holders na ito ay mukhang hindi po sila magbebenta kaagad ng
malaki or hindi po nila ibabagsak yung kanilang mga nabiling Bitcoin. Kung magbebenta man sila ay paunti-unti lang. At yan po ang nagpapakita sa kanilang confidence or malakas na pagtitiwala sa magiging hinaharap na performance nitong si Bitcoin. This surge in large wallets contrasts sharply with the behavior of small traders who have been selling off their holdings, further emphasizing the confidence of significant investors in Bitcoin's long-term value. Kaya ayan po yung sinabi ko kanina. Yung mga maliliit na investors ay sila ay nagbebenta, napapabenta po sila. Sila ay nagpapanik. Yan, bumabagsak si Bitcoin, nagpapanik sila, nagbebenta sila. Samantalang yung mga malalaking investors, or financial institution ay sila ay nag-accumulate. Nagsasaya po sila at dinadagdagan po nila yung kanilang mga Bitcoin holdings. Kaya sila po dapat yung gayahin natin. Kasi yung mga konting pagbagsak lang ay may nagpapanik na. Yan po kasi yung sinasabi nilang huwag kang mag-invest ng pera na kailangan mo. Mag-invest ka ng pera na yung talagang purpose nito ay pang-investment. Kasi meron nga yung sabi nila na yung kung pag yung pera mo ay pang grocery mo yan next month tapos i-invest mo dito kay Bitcoin. Ngayon paano na kung pag bumabagsak si Bitcoin? Tapos paparating na yung next month. Syempre magpapanik ka. Kaya yung nabili mong Bitcoin ay mapipilitan mong ibenta sa mababang presyo nito kasi bumabagsak kasi yan na nga, gagamitin mo ito na pang grocery next month. Kaya mag-i-invest po tayo dito kay Bitcoin. I-invest po natin yung talagang pang-invest na funds natin dito. Wag po yung gagamitin natin sa mga pangangailangan. At pang long term po talaga. Kailangan na magkaroon tayo ng long term perspective at saka confidence dito kay Bitcoin kasi dyan po talaga tayo kikita. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.